Hello mga kabasketball! Trending ngayon sa NBA ang mag-amang si LeBron James at Bronny James na magkasamang naglaro sa kasaysayan ng basketball. Nagre-react ang mga NBA fans sa pagkaroon ng mga errors ni Bronny James sa late game na nagdulot ng pagkatalo ng Lakers laban sa Phoenix Suns. Maraming mga fans sa NBA ang nalungkot dahil sa hindi magandang laro ni Bronny James sa huling bahagi ng laro na humantong sa pagkatalo ng Lakers sa 118-114 laban sa Suns sa kabila ng pagkakaroon nila ng 16 points na kalamangan. Samantala, isa itong malaking sandali na umani ng napakalaking ovation mula sa mga fans na pumunta. Ngunit ang duo na si LeBron James at Bronny James ay naglaro lamang ng ilang minuto ng magkasama dahil si Bronny James ay may 3 turnovers na nag-udyok kay JJ Redick na alisin siya sa laro. Samantala, naging maganda naman ang gabi ni LeBron James laban sa Suns, naglagay ng 19 points na may 5 rebounds, 4 assists, ngunit ang kanyang anak na si Bronny James naglagay lamang ng 2 rebounds na may 4 na turnover at 3 personal na foul. Nakagawa nga si Bronny ng Big 3 matapos ang kanyang mga pagkakamali para subukang ibalik ang team sa laro. Malaki ang naging bahagi ng mga pagkakamaling ito sa pagkatalo ng Lakers sa laro sa mga huling sandali. Nakuha ng Los Angeles Lakers ang 16-point lead laban sa Phoenix Suns sa kanilang ikalawang preseason game. Sa kabila ng malakas na performance ng mga starters, kabilang sina LeBron James at Anthony Davis, ngunit hindi ang mga bench players ng Lakers ay hindi maganda ang laro, kaya nawala ang lead sa huling bahagi ng fourth quarter. Ang Lakers ay may 16 points na kalamangan sa Suns hanggang sa ikatlong quarter. Ngunit sa fourth quarter, na karamihan sa mga starters ng Lakers ay wala na sa laro, ang ikalawa at ikatlong unit player ay inilagay sa laro upang makakuha ng ilang minuto. Susubukan at sisiguraduhin ng staff ng Lakers na hindi niya masyadong pipilitin ang kanyang sarili para sa mga pagkakamali at sisikaping matuto mula sa mga ito bago ang susunod na preseason game ng Lakers laban sa Milwaukee Bucks sa ika-10 ng Oktubre. Karamihan ay pinuri si JJ Redick at ang mga coaching staff na pinagsama-sama niya, lalo na sa first half nang ang mga pangunahing manlalaro ng Lakers ay mukhang dominante laban sa Phoenix Suns. Mayroong ilang optimismo sa mga tagahanga para sa paraan ng paglalaro ng mga starters ng Lakers. Ang 16-point lead ay itinayo mula sa likod ng karamihan sa mga pangunahing rotation star ng Lakers. Kung ito ay anumang indikasyon kung paano maglalaro ang Lakers sa susunod na season, may dahilan ng mga fans para matuwa sa kanilang mga pagkakataon sa Western Conference. Ano ang masasabi nyo sa laro ngayon ng Lakers? Please comment nyo lang sa baba. Basketball today, basketball later.